Start kasi kami bumili, 1,400, kasama na yung shipping fee. Na 1,400 pesos, yung panimulang punan Panimulang sa pag-aalaga. With trio na tinatawag natin, no? 2 females and 1 male. Pagka medyo lumalaki na siya, mga 5 inches na siya, nagbe-bird na siya ng 300 to 400. Sabi niya, try lang natin. Sabi niya, baka naman magandang kita. Or namatay yung isa, tapos hindi kami nag-give up. So si Sir, si Mr. ko is bumili ulit na additional na pair. Hawak ni Sir Brian ngayon, yung kanilang malaking first breeder. ever breeder. So halos siya na yung tatay ng lahat ng Sa ano tatay dito. nila. Si Machete, no? Machete. Pero sabi nga nila, mas malinamnam daw si crayfish compared kay lobster. Sarap nga. Tsaka mataba din siya, sir. Parang iniinggit mo yata kami. Ay, meron pa kayo. Nanggit muna kayo. Nainggit muna kayo. Para sa akin, wala kang kalugi. Mabenta mo man o hindi. Dahil? Pwede mo kainin. Mura yung pagkain, matipid. Matipid siya. Ilan ang kaya niyang ipanganak? Nasa, yung mga ganyang concern, nasa 200 to 300, 400 na yan, sir. Ang dami niya ng egg, oh. What's up, Kavidyo? Art Sinobago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up, Kavidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Coral, sa bayan po ng Ramos, sa lalawigan po ng Tarlac, na kung saan ating bibisitahin ang mag-asawa na nag-aalaga po ng crayfish at ating alamin paano ang proseso ng tamang pag-aalaga at paano kumita sa crayfish farming. Let's go! Hello! Good morning! Hello, good morning. Ayan, kamusta po kayo? Ayan. Ma'am Dayan, ayan. Welcome back, sir, Yes, po dito sa aming farm, mini farm. Ako, excited na po ako, no, na malaman po natin yung paano yung pag-aalaga. Actually, no, pangalawang bisita po natin ito. Anyway, sa lahat po ng ating mga ka-video, pakilala po muna tayo. Hi, I'm Dayan Kabansag Dagdag. And At ako po si Brian Dagdag. Welcome po dito sa maliit naming mini farm at salamat muli sa pagbisita dito po. Ayan, if you could still remember ng mga ka-video, na-feature po natin si Ma'am Dayan at saka si Sir Brian sa kanilang Azola Farm. No? Azola Farm, actually, the same location, pero ngayon, parang... nadagdagan, sir. Nadagdagan, no? Nag-expand sila ng kanilang negosyo. So, Sir, Ma'am, no, tell us more about this business, itong crayfish. Paano po kayo nagsimula dito? Actually, si Mr. ko nga yung bumili ng crayfish na yan. Una nga medyo against pa ako sa pag-aalaga ng crayfish. Kasi una kasi talaga is last year is medyo pricey pa siya. Siyempre medyo sabi ko budget muna tayo kako. Sabi niya try lang natin. Sabi niya baka naman magandang kita or maganda yung pag-aalaga sa kanila. Sabi niya so sige sabi ko. So bumili kami ng trio sa kanila. Ayun. Tapos nag-start kami doon. Pero meron din kami struggle sa kanila, may namatayan din kami kasi nag-start sila sa Bulacan from Tarlac to LBC, sir. Okay. So siguro baka stress or ano, yun na nangyari. So namatay yung isa, tapos hindi kami nag-give up. So si Sir, si Mr. ko is bumili ulit na additional na pair. Dalawa. So, ibig sabihin, nung una, tatlo yung binili nyo? Oo, tatlo lang. Paano yan? Dalawang babae? Isang lalaki? Bali, ang ano kasi niyan, sir, is trio. So, 2 female and 1 male. Yun Ideal yun pag nagsisimula ka. Yun. Pero along the way, namatay Yung male po namin, sir. So, wala nang magpaparami? Oo, wala pong magpaparami. Okay, kaya. so bumili po ako ng isang babae at isang lalaki pa para magbuntis po sila. At yun, nag-work naman po yung nangitlog naman po nung mga 3 months. Wala nang namatay Wala nun, sir, na po simula po okay. doon sa... So pero with that, no, para sa kalaman ng ating mga ka-video, sa pagsisimula ng ganitong larangan, itong crayfish farming, no, magkano yung initial na capital nyo doon sa trio na binabanggit ninyo? Start kasi kami bumili, 1,400, kasama na yung shipping fee. So, 1,400 pesos. For 2 female and 1 male.
Parang starter package yun. nung una. Ang ano lang niya, size niya lang is around 3 inches. Ready to breed pa lang siya nun, sir. Hindi pa siya breeder na binibili, kumbaga. Yung price niya kasi is medyo high pa nung last year. So, yun, kaya medyo una dangat pa ako sa pagbili ni Sir, ni Mr. Kotasyon. Yun, no, mga kabidyo, imagine that na 1,400 pesos yung panimulang punan sa pag-aalaga with trio na tinatawag natin, no? 2 females and 1 male. Pero namatayan, pero nag-order po kayo ulit. How much is that? Same Nasa price din. 900. Kasi 900. dalawa lang po. Dalawa lang. Dalawang male na. I mean, 1 male tsaka 1 female. Pares. Pares na lang. Okay, so with that po, no, so it takes how many months para masabi natin na mangingitlog or magpaparami siya? Yung kasing binili namin, mga 2 months pa bago siya nag-breed. Oo. So, nung 2 months na nag-breed na siya sa amin, yan, naka-experience na kami na dahil na-struggles. Kasi kumbaga talaga sa pagka-crayfish dito sa Pilipinas, pag-aaralan mo siya. Pag once na binili mo siya, hindi pa talaga tayong knowledgeable, kumbaga dyan sa crayfish na yan. So, magsisearch ka, lahat hahanapin mo para mabuhay mo sila, maparami mo sila. Ganun yung ginawa namin. Struggle kami sa una, nagbuntis siya, tapos nalaglagan, tapos nag-hatch yung isa, tapos ilang piraso lang yung nabuhay, yung ganun na struggle na experience namin sa pag-start namin ng crayfish. Yes, kasi I could still remember, no, sila ma'am, no, ay nurse, no, tama, no? Si Sir Seaman, tama, no? Pinasok nila yung Azolla farming nung una nating bisita dito. At this time naman, crayfish, which is wala tayong prior knowledge doon, tama ba, di ba? Kumbaga, along the way, inaaral. Opo. So, Through experience. yes, so po. how many months na or years na kayo talagang nakatutok sa crayfish farming? Actually, 1 year na kami mahigit sa crayfish. Pero sa ngayon, medyo nagagamay na namin sila kaya mas nakakaparami na kami ng craylings na tinatawag yung mga baby nila. Craylings. Craylings ang tawag kasi sa mga baby na crayfish. How many months pag bago sila mag-breed? Usually is 4 months to 6 months ang nila, breeding season, yung breed na bubuntis sila. Bubuntis sila. Then ilan ang kayang ipanganak ng isang ina? Usually kasi sa first timer nila, hundreds yan, 80 to 100, Wow. 120 or minsan kung medyo ma-healthy si buried na 150 mga ganyan. So sa pagka medyo lumalaki na siya, mga 5 inches na siya, nagbe-bird na siya ng 300 to 400. Wow! Yeah. Ang dami pala, yeah. no? So, imagine kung marami kang Kung marami kang female. sabay-sabay ng itlog. 1,000. Abot ng 1,000. So later na natin i-discuss, no, paano yung bentahan dito. Pero this time naman, gusto naman natin matutunan kung paano sila nag-aalaga, paano yung type of kulungan nila, paano yung tubig, paano yung basta maintenance, no? Maintenance. Siguro magsisimula tayo doon. So tara, let's go. Parang ano to, ma'am? Refrigerator ba? Tawag namin to kasi ref tub. Nabibili siya sa junk shop tong mga ganitong klase ng Kasi yung iba kasi storage box kami nag-start, so medyo pricey kasi si storage box Yung mga mega box na malalaking ganon, medyo pricey siya. So naghanap kami ng medyo mas cheaper. So practical. Practical. At saka mas malawak. Magkano yung ganito? Ito, nagre-range lang siya sa 100 to 150 depende sa laki. So talagang hahanap ka lang no, sa mga junk shop, no? Sa junk Tsagaan shop, lang. tsagaan lang. So sa ganitong kalaki, ilan ang kaya niyang lagyan? Ay, Ito ilagay? kasi ang nilagay ko dito, nag-start sila sa mga day old pa lang sila, nilagay ko na sila dito. Ang laman niya is 200. Craylings. Nag-start sa Yung maliliit. Maliliit pa lang siya. Mga baby crayfish. So itong mga nandito, nasa 2 weeks to 3 weeks na, turning 3 weeks old na sila. Yes. Yung mga nandito sa tab namin. So, Yung para hindi mo pa rin sila binabawasan. Hindi ko sila binabawasan. Pero may nabenta na kasi akong iba dyan. Nabawas na. Nabawasan na siya ng konti. So parang wala sila. Pag ganito kasing morning, usually ang crayfish is nagtatago sila kasi. Mga nocturnal, yung mga nasa gabi lang, kumbaga lumalabas. Okay. Ito. So titignan natin. Ayan sila. Ayan ang mga
maliliit pa. Ilang months na yan? Weeks old pa Weeks lang pa sila, lang. sir. Etong mga to nasa turning 3 weeks old sila. Okay. Ayan. Nice, nice, nice. Hindi naman nangangagat po ito. Nagsisipit, Ayan. sir. Nagsisipit. Ayan. Yan po yung mga ano namin. Ang cute nila. Aray! Trainings. Parang naramdaman ko may konting may kumurot. Turot lang yan, sir. Ayan, Hindi oh, pa nice, siya, oh, guys. Oh. Mga craylings daw ang Trainings tawag ang dito. tawag sa kanila. So, nasa 100, 200? Oo, 200 na peraso. pieces yung Ano to? Napaanak nyo na? Oo, itong mga to, own breed na namin sila. Ma'am, no, para sa kaalaman ng ating mga kabidyo niyan, so with this type of kumbaga pan po ninyo, Apo. improvise lang dahil sirang ref lang po, no? Yes, So po. pwede nilang maduplicate ito, no? Sa Opo, kanilang pwede bahay. Yung iba nga nakikita ko parang styro pa Oo, social. Ito mas cheaper. Yes. Kaya sa budget. Tama, tama. So, yung klase ng tubig, anong kailangan nilalagay dito? Ang mas maganda kasi kung poso, mga ganyan, jetmatic, Fresh water. fresh water, deep well. Deep well. water, oo. Okay. So, kailangan mababaw lang? Oo, mas maganda kasi kung mababaw lang sila para hindi sila nahihirapan sa mga nasa 2 to 3 inches lang yung water. Okay. Oo, yun lang kasi ang ano nila talaga. Para kapag nahirapan sila suminghap, madali silang umakyat. Kaya kailangan din natin sila nilalagyan ng mga bato na kagaya nito para panikan nila. Kahit yung mga water lettuce, isa rin yun kasing pwede nilang patungan. Akala ko, dekorasyon niya lang. So, Hindi, tsaka kinakain na rin nila yan, may sir. purpose din pala purpose siya, ito. dual. Tsaka po ito Tsaka may filter. purpose din kasi umaakyat po sila dyan. Nawala po yung iba. Mga Spider-Man sila, sir. Yung mga crayfish, umaakyat sila dito sa mga nice. So, hose. ideal na kailangan lagyan ng ganyan, yung parang oxygen. Lagyan ng oxygen. Usually, sir, yung mga maliliit, craylings, kailangan nilang may oxygen sila, sir. Tawag ba aerator? Aerator. Air pump aerator. Yan. Hindi Okay. naman po yung masyadong matako sa oxygen. Hindi siya katulad ng tilapia na Kailangan ng malakas. oxygen. Oo. Regular. Oo, konting lang siya, oxygen. Para maggumalaw lang yung water. Tsaka may Yes. konting bubbles yan, oxygen kasi yan Tapos mga plants. Hydrilla to. Ayan. Hydrilla. Ano yung pagkain na rin nila yan? Pagkain din to, sir, tsaka same time is hides na rin nila. Yan. Nice. Oo. Ano to? Pinakapakain din ba siya ng feeds or Yes, other sir. food? May ang pinapakain namin is PO2. Pero pwede rin naman, sir, yung chicken feeds yung nabibili. Yung mga yun kasi, ang lang kasi experience namin doon, medyo mabilis siyang malusaw compared mo doon sa PO2 na nabibili na sinking pellet. Pagka kasi madali mag-pollute yung water, yun yung Yes, experience namin nung madudumihan. una namin. No? Tapos ngayon, na lang kami sa PO2. Mas gusto na namin yung niya. Actually, pwede rin Feeds. yung leaves ng kangkong, kalabasa. Pagkain Pwede nila. Pagkain din nila. Azola. Oo, sir. Kasola. So nilalagay nyo rin ang Oo, sir. azola. Okay, nakain din nila. Bulate, pwede rin. Worm. Siguro can you educate yung natin, yung mga viewers natin kung ano ba yung crayfish? Ano ba yung type ng ano ba to? Prawn or ano ba yung pinagkaiba Parang nito sa shrimp. lobster, shrimp or what? Parang lang din naman siya, same lang siya as lobster, pero mas maliit lang siya na version ni lobster. Yan. Lobster kasi din ang lalaki. Oo, ang lalaki. Kasi tsaka ito naman kasi same lang siya, may sipit, tapos may claw, yung mga yan ng nila. Same lang din sila sa lobster. Pero ito kasi mas maliit, pero sabi nga nila, mas malinamnam daw si crayfish compared kay lobster. Ayan, so Yan. matitikman siguro natin mamaya, no? Patikim natin kay sir yung nasasabi Ayan. natin. So ito ma'am, week old pa lang po ito. Yes, sir. Mayroon ba tayong Meron mas tayong malaki dito? Susunod na months, nasa 1 month old, dito tayo sa kabila. Etong mga to kasi day old pa lang din sila, sir. Sobrang mas Oo. maliit pa tong mga to. Ayun. Ay, nagtatago kasi sila. Medyo, ayun na. Kasi sobrang liliit pa talaga. Mga 5 days old pa lang tong mga to. Wow. Yan, mas kasi sila, mas natatago. Dito sila nag-hides kasi sila, ayun sila sa Ayun, oh. makikita mo sila sa mga kaya ito napakalaking tulong tong hydrilla na to kasi hides nila. Ayan, Yes, dyan ito. sila. Oo, yan sila. Andito silang lahat, nakikita mo sila yan. So, Ito kailangan 5 sa days tubig. old tong mga to. Talaga gusto nila yan. Oo, gusto nila tong Yan, dyan Ayan. sila. Minsan nandito rin sila sa ilalim nito, sir, nagtatago. Ayun.
Ayun sila. Ayan, Oo, nagtatago sila sa loob ng roots. Hides nila, tapos kinakain na rin nila sa tingin. Oo Makita nga, mo yung nababawasan mga na. maliliit, ito na lang natitira. Yan. Guys, I realized today, no? Parang itong pag-aalaga, so talagang may care, no? Oo, sir. Dahil ang liliit nila Maliliit sila nga, sir. Tsaka wala Matyaga ka, kang sir. kalugi sa akin. Para sa akin, wala kang kalugi. Mabenta mo man o hindi. Dahil? Pwede mo kainin. Mura yung pagkain, matipid. Matipid siya. Tsaka marami kang source ng pagkain kung saan ka kukuha. Oo. Hindi Hindi siya. problema yung Oo, pakain. hindi Opo, problema, sir. Tsaka mura. Tsaka matagal maubos yung pagkain. Kasi maliliit lang sila Oo, eh. sir. Maliit lang yung bitukan nila kasi, sir. Yes, ibig Tsaka sabihin, isang beses lang pong pakain. yes, Sabi. ibig sabihin, less maintenance. Oo, sir. Okay, so tingnan natin yung mas medyo malalaki pa mas malaki dito. na konti. Dito. Hindi ito. Ito yung mas Malalaki na. malalaki. Naninipit na ba yung mga yan? Medyo. Ganito kasi, pag Ayan. ganito kasing araw talaga, medyo mahirap. Tatago sila. Mahirap silang hanapin. Ayun, hindi po naninipit to. Hindi pa naman, sir. Ayan Yan na, ang guys. month old. So sa inyo po ay color brown o mag-orange po ba to? Magre-red? Hindi. Ito kasi is ARC. So, ang color niya lang is black and Parang gray or brown? Bluish. Nga, ganyan. Paglaki. Meron kasing blue jeans talaga. So ano nito. to? Anong variety meron kayo dito? Tama ba o breed? Australian and Red Clark, sir. Australian Red Claw. Tsaka Red Claw. Okay, Red Clark and Ang Australian. ARC kasi Australian Red Claw ang meaning. ERC. Okay. Okay, ito guys, oh. Ang cute niya. Marunong siya magano. Parang kala mo pa minsan nagpapatay-patayan pa sila. Month old. Ganyan sila pagka minsan Parang ginawa siguro mo ano sila, nila yan, nature nila yan. pag hinawakan mo sila, pag Ayan, nilagay mo sila sa Hindi sila water. gumagalaw, no? Pag nilagay mo sila sa water, doon Gagalaw na sila. Oo. Look. Ayun. Ayun. Oo, ganyan sila, sir. Ang liliksi nila. Oo, So, yan. month old naman to. Sir, oo. Months So- sa mga 1 and 1 month, ay 1 and 1 week ganyan. Ilang months po ba bago ma-dispose? Yung ideal na Kung gusto disposal? mo ng breeder, usually is 4 months. 4 months. So, patulad nung binili ninyo. Oo, sir. Nandito pa ba yung una nyong nabili? Yes, sir. Nandun siya. Yung pinakamalaki. So, tingnan Malaki nga na. natin. Sige, Medyo na-excite lang ako. Oo, sir. Oo, Oh, yung lalaki na lang. Look, there, oh. yung nandun yata isa. Ito yata yung malaki. Ayan, nandyan. Ayun siya. Anong pangalan niya? Ano yung pangalan? Machete. Machete Machete. daw. O, si Machete. Yun yung pinakamalaki. Oo, Yan si yung Machete, male? female, oo. Asan yung female? Hindi ko na rin ma-identify kung nasaan na siya dyan. Oo, alam ko, buntis ata yung female namin eh. Yun, nice. Ayan, oh. Guys, oh. Ayan. Laki na. So, hawak natin Hawakan mo. ngayon. Oy. Ang laki. Ayan. Guys, so hawak ni Sir Brian ngayon yung kanilang Malaking first breeder. ever breeder na nabili nila. Ayan, sir, atras tayong konti. Ayan, nabili nila way back last year, tama ba? Last year. So, how many, na to? May isang taon na. Isang taon na siya, sir. 6 Ayan, na yata. ang laki. So, halos siya na yung tatay ng lahat ng Siya ano tatay dito. nila. Si Machete, no? Machete. Ang galing. Ang laki na ng klon niya. Ayan, so pahawak nga lang. Uy, ayaw ko masipit ha. Nag-ano lang kasi yan, yung blue jeans kasi, sir, is sa ano lang siya, environment lang ng water. Okay. Pero yun lang kasi ang kagandahan, nag-blue-blue siya. Kumbaga, tas pag mag-anak siya, na-ano niya na, na-adapt na rin ng anak niya yung pagiging blue. Pero pares lang lahat sila is ARC. ARC, Diba, Australian sinasabi Red na, Claw. Sinasabi namin may blue jeans kami, pero through environment lang siya kung bakit siya naging blue. May tinatawag na law of adaptation kasi. Oo, parang Na-adapt gano'n. na rin siguro Na-adapt niya nila. na yung water or ano. Pero mix pa rin kasi yung kulay namin, may black and blue. Siguro yung iba. So yung iba dito, ma'am, anak na niya. Oo, yung iba po dyan. Ano. Okay. Paano natin ma-identify na lalaki or babae? Usually si male po is may red claw sa kanyang ipit. Yun, no? Okay. Nakatiklop. Oo, tapos Buntis, ah. buntis na. Yung kanina, yung pinakitang si Machete, may red claw siya dito. Tapos ang female naman, ang gender identity nila, yung sa pangatlong paa niya, may dalawang hole. Buntis yan, malamang. Yung nakatiklop po. Buntis ba siya? So pag buntis, makikita mo parang nasa loob yung ano niya, Oo, sir. mga eggs niya. Yung mga eggs. Hindi siya.
Nagpapanggap lang. Nagpapanggap na buntis. Sige. Ito. Hindi rin. Ay, hindi. Ayun. Ayun. Ayun, yung buntis, Yeah, buntis. Ayun. May ano siya, egg. So sabi mo kanina, ilan ang kaya niyang ipanganak? Nasa, yung mga ganyang concern, nasa Look. 200 to 300, 400 na yan, sir. Ang dami niya ng egg, oh. Ano yan? Week old pa lang. Pag ganyan na yellow, Oo. orange, week pa lang yung ang pagkakabuntis niya. So ilang pang days ang hintayin natin? Ano pa yan, sir? 3 weeks pa bago siya Kusa siyang ano na dyan o kailangan yung itanggalin? Usually, sir, tinatanggal namin siya para hindi rin siya bulihin ng male. Usually kasi ang male medyo may pagka talagang agresibo. Yes. Kaya kailangan iangat mo siya. Tapos meron kaming pinaglalagyan dyan, sir. Pakita namin sa inyo. Okay, so tingnan natin. Yung para sa mga buried naman namin. Yung sa kanilang parang pinaka-tirahan Nursery. nila. Oo, nursery nila. Ayun. Yan ng Guys, Oo. nakakatuwa no na makita itong mga ARC na to na crayfish na tinatawag natin. Yes, sir. Yan. Parang feeling ko ang saya-saya yung nag-aalaga. Oo, sir. Nakakaalis ng stress. Yung Pag may pagka-crayfish. trabaho ka galing sa labas, Sa ibang magpapakain ka gawa. ng hapon. So, nakakatanggal ng stress pag napakain mo sila ng gabi. Kasi mga 5 or 6 namin pinapakain. Oo. Every day 5 to 6 p.m. Yung So, mga, hapon lang. Yung umaga na lang po nila, yung mga na lang po dyan, yung mga water lettuce na lang dyan, asola, or minsan kahit lumot lang po kinakain din. Panghimagas na lang nila. Minsan kangkong din po, nilalagyan namin silang kangkong dyan, kakainin din nila yun. Yun ang Yes. morning nila, kumbaga diet nila, sir. Yes. May diet kami sa kanila para hindi rin sila over sa feeds. Yes. Puro balanced diet, parang ganun. Okay. Bumibilib ako dito sa dalawang mag-asawang to. So imagine, talagang from scratch. Parang mas magagalaw yung mga to. Yung kanina, tahimik lang demure lang sila Kamusta naman po yung yung tulong nito sa kabuhayan po ninyo? Sa ngayon, sir, pa-start pa lang kasi kami nakaka-experience ng benta sa kanila. Kahit pa paano naman is nakakatulong na rin sa amin. Ma-identified mo kasi yung female, sir. Ayan, sa pangatlo may hole siya. 3, 1, 2, and 3. It's high time for you to start doing business with crayfish. Mag-alaga na rin po kayo. Sarap nga. Tsaka mataba din siya, sir. Parang iniinggit nyo yata kami. Ay, meron pa kayo. Nanggit muna kayo. Nainggit muna kayo.